ang nakaraan sa Fight Farm. Buena mano sa loob ng cage ang veteranong si Edison Casiela ng Cavite. At ang pagitong si Donald Adam ng Laguna. Nagbunga ang experience ni Edison sa pakikipaglaban. Sa second match, nagtapat ang probinsyano si Jason Oranda ng Bukidnon. At ang dating national athlete ng Batangas si Jomar Manlangit. Napos lang ito sa loob ng 29 seconds ni Jomar. Sino ang susunod na aangat sa mga fighters? Abangan niyan dito sa Fight Farm. Sa gitna ng matinding paghahanda sa laban, nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga fighters na makasama ang mga champion boxers ng Pinoy Pride. Sina Mark Magnifico Magsayo, King Arthur Villanueva, at ang longest reigning Filipino champion, si Donnie Ahas Nieves. Dapat bawat may laban tayo or malayo pang laban natin, i-condition natin yung katawan natin, huwag natin pabayaan. At saka siyempre, paniwala talaga sa Panginoon. Yun ang una-una. Kung matalo man tayo, huwag tayo mag-discourage. Pangarap pa rin tayo na someday magiging world champion tayo. Nagsimula din ako sa bilang isang amateur boxer. Nagsimula din ako sa wala. Hanggang sumikap ako para maging isang kampiyon. Bukod sa pagkakataong makita ang training ng mga champs, nagbigay rin ng striking tips ang mga ala gym coaches na sina Coach Edmond at Coach Edito. Ang importante sa boxing or sa URCC pa. Pag wala kang footwork, pag wala kang balance, ito, wala ito. Hindi ito pwedeng masuntok. Dahil pag balance mo, pag suntok mo, nandyan ito ang dalawa. Footwork at saka yung balance. The most important is always be humble. Kailangan kung ano ituturo sa coach, kailangan mo follow, sa manager, lahat. Kailangan mag-follow sila. Straight! Maraming dahilan kung bakit pumapasok ang isang tao sa isang sport. Para sa nakakarami, daan ito para umangat ang buhay. May iba naman na gusto lang magkaroon ng diversyon para lalong lumakas ang katawan. Meron ding ginagamit ang sport para maghilom ang pusong sikulan. Sa lahat ng ginawa ko, may pinaka-nagustuhan ko sa buhay ko. Gusto ko to sa mga girlfriend, nagugulo ako sa babae. Dahil ng broken heart. Yung simula sa MB, may niligawan ako. Ayun, nahuli ko ng lalaki. Imbis na humugot at magmukmuk, naabuo sa isip ni Justoni na iukol ang panahon niya sa sarili. At yan ay sa pamamagitan ng training. Nag-focus na ako sa MMA, pagtapos nun, nasaktan. At kung kailangan man ni Justoni ng suporta galing sa ibang tao, nahanap niya ito sa mga taong kasama niya sa gym. Ang pamilya na rin tingin ko sa mga yun. Pag lumalaban din ako, ang inaalay ko sa kanila yung laban ko. Nagkaroon siya ng panibagong dahilan para magsikap. Siyempre gusto rin mapunta ng URCC. Yung mga gusto rin akong malaban, malalakas din. Gusto ko lang talunin mga the best, para maging the best.
do not destroy the young people of this country because I will kill you. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, dala nito ang pangako ng pagbabago. Pero hindi lang sa politika ramdam ang epekto ng unang Pangulong galing Mindanao. Dahil ang Duterte fever, sinakop din ang Pinoy pop culture. Kaya naman ang ating fighter na galing mismo sa lugar ni Digong, dala ang kanyang pangalan. Yung Duterte, dalang-dala ko ang pangalan ating Pangulo. Higit pa sa kanyang paghanga sa presidente, gustong dalhin ni Pepito ang pangalan ng Davao sa mundo ng mixed martial arts. Coconut farmer yung mama at saka papa ko. Nag-aaral kami, layo masyado sa bayan hanggang sa nagka-graduate ako ng college, vocational associate in computer technology yung natapos ko. Nang matapos siya sa kolehiyo, nagpalipat-lipat ng trabaho si Pepito. Pero pakiramdam niya, parang may kulang sa buhay niya. Dito, natuklasan niya ang mundo ng MMA. Pareho kami ni President Duterte na may tapang, may puso at saka may isipan. My God, I hate drugs. Susunod sa Fight Farm, ang salpukan ng silencer ng Valenzuela at ang Duterte ng Davao. Bakbakang Lim versus Masangkay sa pagbabalik ng Fight Farm. On the blue corner, representing Team iFlex Spartan, coming from Davao City, let's all welcome Pepito Masangkay Jr. From the red corner, representing Team Luceros Gym, coming from Valenzuela City, let's all welcome Justone Lim. Okay yung pass mo kanina, Jess. Okay yung pass mo. Yung base mo lang, wala.
Third and final round. Let's give it up for our fighters. And for the winner of our second bout, we go to the judges' scorecard. Winner by split decision. From the blue corner, Pepito Jr. Game plan namin ng coach, kung dadalhin niya ako sa ground, makipagsabayan ako. Kahit sa striking, makipagsabayan ako. Very successful yung ginawa namin. Second round, parang may takedown siya. Third round, parang kunti lang yung sagot ko. Sa first round, ako lang naging dominant. Itong laban ko para sa kabataan na nangarap din na maging world champion. Pag ikaw ang aggressive sa final round, for sure, ikaw ang mananalo. Nanalo si Pepito ng majority win because of his aggressiveness on the final round. Susunod sa Fight Farm. Tuloy ang bakbakan ng mga mandirigma galing Mindanao. Ang pambato ng Sultan Kudarat laban sa Kid Thunder ng Bukidnon. Abangan ang susunod na bakbakan dito lang sa Fight Farm. Sa isang bansang patuloy na nakikipaglaban sa kahirapan, karaniwan ng kwento ang pamilyang humaharap sa maraming pagsubok sa buhay. Ito mismo ang pinagdadaanan ng ating susunod na fighter, si Brian Salando. 7 kami magkakapatid. Ako po ang panganay. Nung dumami po kami, doon na nagsimula yung kalbaryo namin. Nagkautang-utang. Napunta kami sa Bukidnon. Sa totoo lang po, broken family na po ako niyan. Sa ganitong sitwasyon, madaling mawalan ng pag-asa. Pero para kay Brian, natagpuan niya ang isang bagay na magiging daan para magbago ang kanyang buhay. Tumulak si Brian pa Maynila para maging isang trainer sa gym, para ikalat at ituro ang Tong Il Mutu. Ang Tong
Taekwondo nga po pala isang affiliated martial arts po. Pwede po siya makipag-compete sa karate, taekwondo, judo. Ngayon, may kakayahan na siyang tulungan ng pamilyang naiwan sa Mindanao. Higit pa sa pagtulong sa pamilya, may mas malalim pang dahilan kung bakit tuloy ang pagsisikap ni Brian. Ang papa ko kasi, kilala po siya bilang bisyoso po, babaero, gano'n. Ayaw niya daw matulad ako sa kanya. May paraan ng mundo para hamunin ng isang tao. Para kay Brian, ito ay ang akuin at yakapin ng responsibilidad ng magulang kahit sa kanyang murang edad. Lumalaban po ako para po sa pamilya ko po, para maahon ko po sila sa kahirapan. Pati rin po sa sarili ko at mabigyan ko po ng magandang buhay ang pamilya ko po. Kung si Brian ay napadpad sa Bukidnon, ang kanyang makakatapat, si George Catalan, ay tumakas naman mula sa nakagisnang karahasan sa Mindanao. Lagi akong sinasaktan dati ng tatay ko. Tinutukan niya ako ng barel eh. Kapgo dati yun. Yung nakulong siya tinanggal siya. Nagsikyo na siya. Kaya ang naisip na lang niyang paraan ay ang baguhin mismo ang kanyang tadhana. Pero ang hindi mababago ni George ay ang mayamang tradisyon ng dinadala niyang pangalan. Ang Catalan. Ang Catalan ay kilala bilang isa sa mga tagapagpalaganap ng Filipino martial arts. May sarili silang galaw at sistema. Kaya tinawag itong Catalan Fighting System. Gusto kong maging magaling, pakita sa buong mundo na kaya ko yung nagawa nila. Lumalaban ako para sa aking pamilya, mga kapatid. On the blue corner, representing Catalan Fighting System, he comes from Sultan Kudarat. Let's meet George Catalan. And let's meet his opponent from the red corner, fighting out of the Elements Fight Factory, Manila. He comes from May Kawayan, Bulacan. Let's give it up for Brian Solando. Pakpakan! Leg kick, Brian down. Brian, leg kick. Kanan mo. Backfist, power mo, backfist. Body shot, banan. Body shot. George, huwag tumingala ha. Dalawang straight, jab, jab, straight.
Lalo ka doon. Yung takot sa'yo sa suntok mo. Sige, sabayan mo. Jab, jab, straight. Ayan, pag lumampas ang suntok. Yung sipa. Oo. Good. Good. Sa sagupaan ni na Brian Salando at George Catalan. Hanggang makatama si Brian at magkaroon ng malalim na sugat si George sa taas ng kaliwang mata. Matapos tignan ng medical team, nagpasya ang corner ni George na kaya pa niyang ituloy ang laban. George, ang kamay sa taas, ha? Okay. Okay, good. Good. Bakba ka na. Go! Tap out at 2 minutes 30 seconds of round number 2 from the red corner, Brian Salando. Malakas din po sa striking ng kalaban ko. Yun nga lang, hindi ako makapag-defend na maayos. Kaya salamat na ako na nakabaan pa ako ng pang-bugbog. Straight po, tsaka round kick sa head. Tapos back twist. Na-push kick ko po siya sa solar plexus niyo po. Yun. Tapos doon na po natapos. Pagkasipa sa'yo, ano naramdaman mo? Tumigas dito po. Wala ako lagi. Takedown sana eh. Pero hindi ko maano. Tamaan ako. Nakita naman natin sa laban nila. First round, nakipagsabayan ng konti si Brian ng boxing. The more na tinatamaan siya, the more na sumusugod siya, lumalapit kay Brian Salando. But then dumating yung mga next round, narinig natin sa corner ni Brian na sumipa ka. On the next round, na-utilize niya yung sipa. Doon na nagsimulang lumamang si Brian. Abangan sa susunod na linggo. Mas matitindi pa ang bakbakan. At kwento ng pakikipaglaban sa buhay. Dito lang sa kauna-unahang amateur MMA reality series sa telebisyon. Ito ang Fight Farm!